Previously on Simply As TV, sinamahan nyo kami dito sa Nagano para i-celebrate ang Shichigo-san. Ngayong araw naman, pabalik na kami ng Nagoya. Iiwan na naman namin si Lola at mag-isa lang siya dito kaya medyo nakakalungkot. Pero shoganay, kailangan namin umuwi kasi may pasok na naman yung mga bata. Tara, samahan nyo muna kami for today's mini vlog. Minasan konnichiwa, Aira desu, your full-time mom here in Japan. So after nga ng ceremony, kinagabihan, dumiretso kami sa Kappa Sushi. So bali ito na yung konting salo-salo na ginawa namin after ng ceremony. Hindi na nga kami naghanda sa bahay kasi siguradong mapipilitan kumilo si Lola napagod na rin siya maghapon. First time namin makakain dito, kaiten sushi din siya. Masarap din yung mga pagkain nila at saka mura. Pero parang feeling ko mas gusto ko pa rin talaga yung sushi ro. Mas gusto mo yung sushi ro pero halos hindi ka na nga nakapag-video kasi busy kang kumain. 今からお話始まります。昔々あるところに3人の兄弟がいました。ピンキーとサイモンとオレンでした。ピンキーは7歳でした。サイモンはサイモンは7歳でした。オレンは5歳で、ピンキーは3歳です。キラキラのお星様がすごい。ピンキーはキラキラのお星様がいましたの歌を大好きです。O shimay, pasensya na ko yun, hindi ko natapos yung kwento sa mga bata kasi nga pumasok na si Hapon at sinabi magsitulog na daw kami kasi si Lola sa baba natutulog at rinig na rinig daw ang boses namin. Kinabukasan, maaga ako nagising para mag-impake. Walang pwede maiwan, ang dami pa naman ng gamit namin. Si Daomingchi naman, niyayakap si Kaoru-chan kasi lamig na lamig. Uy, pero in fairness, nakisama talaga yung weather kahapon. Doon sa shrine niya, naka-t-shirt lang si Misaki-chan kasi hindi ganun kalamigan. Pero today, balak sana namin dumaan sa farm bago bumalik na Nagoya. Kaso nga lang sa sobrang lamig, hindi na kami tumuloy. Maganda pa naman doon, kaso nga lang kasi nasa taas siya ng bundok. Pwede kang sumakay ng kabayo, magpakain ng mga kambing, pwede rin kayo dito mag-barbecue, meron din naman silang mga kainan lang at saka ang pinaka-favorite ko dito yung kanilang gatas at saka yung ice cream kasi napaka-fresh talaga. Ay naku, napakwento na naman ako. Bumalik na nga tayo sa video. Tignan natin ha. Kyo, kaze ga aru na. Malakas ang hangin. すごい面白い。小さいトンボがいて。トンボさん家に入ってる。トンボさん出るよ。バイバイ。Pagkatapos nga namin pakawalan yung tutubi, pinagpatuloy ko na rin yung ginagawa ko na stop na naman kasi. At nung sinilip ko nga si Lola ay nakaupo na siya, so gising na pala siya kanina pa. Pero hindi siya tumatayo kaagad kasi parang nanghihina siya. Habang tinitignan ko siya, parang naaawa ako kasi nga mag-isa na naman siya dito sa bahay kasi uuwi na naman kami. Alam mo yun, yung parang wala man lang mag-alalay sa'yo, wala kang kasama sa bahay na kahit papano magluluto para sa'yo or tutulungan ka sa mga gawain dito. Alam niyo ba nung bago ako sa Japan, iniisip ko parang ang sama naman ng mga anak ng mga Hapon kasi nga matanda na tapos hindi man lang nila alagaan. Alam niyo naman sa Pilipinas kapag ka matanda na, parang sa atin kasi automatic may isang anak na mag-aalaga o kaya naman mga kapatid or pinsanin or mga apo. Pero dito kasi sa Japan medyo mahirap yun. Sa kalagayan po kasi ni Lola, hindi naman po siya pinapasok sa paalagaan kasi kaya naman niya kahit papano. So dito lang talaga ako namulata na hindi naman pala dahil masama yung mga anak nila kaya mag-isa
sila yung mga nanay nila. Depende rin talaga sa sitwasyon kasi yung mga anak nila, mga may asawa na rin, may mga anak, may mga sariling trabaho at nakatira sa malayong lugar. Hindi naman nila pwedeng i-give up yung pamumuhay nila doon para manirahan kasama si Lola. Ang choice na lang ay kung si Lola ay gustong manirahan kasama yung mga anak niya sa ibang lugar. Pero kung iisipin mo, mahirap yun kasi parang mag-uumpisa ka ulit. Bagong bahay, bagong lugar, bagong ospital at yung mga kakilala mo, wala rin doon. Ang karamihan sa kanila, nag-i-stay talaga sa bahay kung saan nandun yung mga masasayang memories ng mga anak nila, partner nila. Puno ng hirap at lungkot pero doon lang kasi nila makikita yung peace nila at wala sa ibang lugar. Maya-maya pa nga nagising na si Misaki-chan. Kami kasi nila hapon nakapag-almusal na kanina. So siya na lang yung natitira. Pinagluto nga pala siya ng lola niya ng sandwich. Nakakatuwa si Misaki, sarap na sarap talaga siya sa tinapay na hinain ng lola niya. At habang kumakain nga siya dyan, ako naman busy sa mga bagay na pinapamana sa akin ni Lola. Ang kamuti kayo mo nag-aoy yan. Ore, oji sa na fuku. 足がテーブルの上に乗ってるんだ。あと野菜が乗るんだけど。ああ。ちょっと後ろ広めにする。あら、大きい。すごい大きい。見てこの大根。Ang laki. Napakadami na naman ang pinauwi sa amin ni Lola. Bukod sa mga gulay at pagkain, binigyan niya kami ng kimono, mga damit, pati yung mga alahas ni Lolo na naiwan. Kung napapanganga ka dahil sa daliri ng asawa ko, huwag kang mag-alala, parehas lang tayo nung una ko siya nakilala. Ang tingin ko lahat yan hinlalaki, mabuti na nga lang nagkasya yung singsing ni Lolo. At habang nagsusukat nga siya ng singsing dini, napansin ko na wala pala siyang singsing. Wala yung aming wedding ring. Saan mo nilagay? Umamin ka! May babae ka, no? Sa laki ng daliri mo, imposible malaglag yan. Pwera na lang kung huhubarin mo. Uy, ang harsh mo te, babae naman kaagad. Madalas kasi yan kapag ka nag-golf siya, hinuhubad niya yung singsing niya, tapos nilalagay niya sa golf bag. Bakit kailangan hubarin? Babae ba yung kasama niya mag-golf? Naku, Sap, tumigil ka na nga. Huwag ka masyadong tamang hinala. Basta ang sabi niya lang sa akin, ako daw maghanap kasi mas malaki mata ko kesa sa kanya. At bukod pa nga dyan, pinalitan na nga rin pala ni Lola yung aking lalagyanan ng sibuyas sa ginawa kong makeup kit. Pasintabi sa mga type A dyan, medyo magulo po yan kasi naalog sa biyahe. Hi, arigatou gozaimasu. バンドエイドしか入ってないね。ほこりだらけだけど、じゃあお持ち帰りください。あー、もらったよ。ありがとうございます。喜んでもらったらよかったわ。Ito na nga yung huli naming sinakay sa sasakyan nang bigla naman ako may nakita doon sa mga patapon na niyang gamit. かわいいの。すごいじゃん。これ上にあったやつ。本物だと思って。覚えてるよ。ほらほらほかわいいかわいいしてあげて。ら。かわいいでしょ。なんか箱、あの箱からのに入ってるやつ。私が捨てるって言ったあれ。そうに入ってるんですよ。ダメだよ。捨ててるね。あらよかったじゃん。かわいすぎる。すごい。私こういうの好きだったからよく買ってたけど。多分これおばあちゃんのだよ。あげるあげます。ちょっとありがとう。じゃあ仲良く連れて帰りなさい。みんな本物だと思ってて。
Bago kami tuluyang bumalik sa Nagoya, nagpresenta si Dao Mingchi na ihatid si Lola sa ospital. Malala na rin kasi talaga yung sakit niya sa kidney, kaya naman ngayon nagdadialysis siya 3 times a week. Sobrang hirap kasi nga pagpunta niya dun sa ospital, 4 na oras siyang idadialysis. Yung dugo niya lilinisin using a machine. Pagkatapos noon, ihahatid lang siya sa bahay, tapos magpapahinga lang daw siya. Pagdating ng hapon, iinom lang siya ng tsaa, kakain ng isang prutas, tapos yun na yung hapunan niya. Kasi wala namang ibang taong magluluto para sa kanya. Nakakalungkot pero wala kami magagawa kasi stepmother lang po talaga siya ni Hapon. Kung siguro nanay ito ni Dao Mingchi, malamang kinuha na namin to, or kaya naman ako o kaya naman buong pamilya ay lilipat dito sa Nagano. またね。 Matakimasu. Oばあちゃんありがとうございます。いろいろ。いろいろとありがとう。楽しませてくれて。気をつけてください。ありがとう。バイバイ。気をつけてね。ありがとう。 O sige na, malayo pa yung biyahe namin. Thank you for watching. Please like and share naman for more upcoming videos. Bye!